Everybody sleep at night. 2 hours when inside. We awake with close your eyes. You never go to sleep at night. Yan. So ito pong tao na to, ayan, isa po siyang Diamond Elite Executive ng ating company. Yan, so sabihin po marami na po siyang tao natutulungan, no, sa ating company po. And then multiple travel achiever na din po siya. Okay? Next po, isa rin po siyang Ford Mustang achiever. Yon, so pinapalakpakan din po 'yan. And then 6 million circle na din po siya, no? So, hindi ko na po patatagalin pa. So, please all welcome ang atong Diamond Elite Executive Mentor natin. So, please welcome po mga mentors, si Mentor Irene Sharon Eder. Ayan. Ayan, naririnig naman no mga mentor. Please type 1 kung narinig. Rinig naman? Okay, good, good. Ayan, mga mentors, bigyan naman natin ng virtual palakpak si Mentor Jed Lazaro, ang ating one of our YEP, no, dito sa I Am Worldwide. Ayan, thank you so much mga mentor. So, ayan, no, wait lang, mo share screen ako para medyo, pwede pa, pa-help na makapag-share screen ako. Ayan. So, wait lang. Okay. Okay. So, mga mentor, gusto ko pong sabihin noon, gusto ko magpasalamat. Ayan. Thank you, Mentor Jed. Thank you so much sa mga mentors natin na nandito sa loob ng ating Zoom. Thank you for giving your time, no, na maka-witness sa ating training. And of course, gusto ko magpasalamat sa ating mga tech, no, lahat ng mga staff natin na tumulong sa atin na ano natin tong training na to. And of course, our BODs, i-take yung opportunity na mag-thank you na binigyan niyo ako ng oportunidad na makapag-train dito sa pinapangarap ng buong members na ngayong worldwide, no. It's an honor, no, na maging part tayo dito sa magte-train tayo sa buong I Am Worldwide. And thank you sa opportunity na to. And of course, thank you sa lahat ng mga mentors na nandito ngayon sa loob ng ating Zoom. Thank you. And thank you sa mga i-share nyo pa to, no? Yung ating link para mas marami pong makaka-attend. Ayan. So mga mentor, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, ito po ay God's favor. Disclaimer muna tayo. Isipin nyo na lang po na ito po ay para kayong kumain ng isda. Ayan. So, ito pong training na to, kung sa tingin mo ay nakakatulong sa'yo, pwede mong kainin yung laman. Ayan. Kung sa tingin mo naman, medyo natusok-tusok ka, natinik ka, o kung hindi mo siya kayang i-take, pwede mong itapon. And maybe, this is God's favor, no? Ito ay wisdom ni Lord na maybe kailangan nating tusukin konti. O, kung sa tingin mo ay, o nga, no, tama, no? Then, iti-take natin. Actually po, mga mentors, wala po akong pararinggan ngayon, ha? Wala po. Wala rin po akong tinutusok na tao ngayon. And ito po ay God's wisdom
na ito pong training na ito ay katunayan ay para lang sana sa akin. Personal ko to, no, na kailangan ko to, no? But the thing is, grabe lang, nabigyan tayo ng oportunidad, nag-message sa atin yung admin and sinabi niya, ma'am, you're the one na mag-train today, tonight daw. That time, sabi ko, Lord, pinagpipray ko, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng wisdom kasi syempre, um, sobrang daming mga top mentors natin talaga and syempre magagaling natin ng mga mentors and leaders dito sa IAM Worldwide. Sabi ko, bigyan mo ako ng wisdom, Lord, kung ano yung pwede kong i-share sa kanila. And lumabas yung para dapat sa akin. Ayan. So, para dapat sa akin lumabas siya. And sabi ko, maybe, siguro ito yung gusto niyang marinig din ng buong IAM Worldwide. Ang mga mentors, ito po ay share lang. Ayan. So, ang title po ng ating training for tonight is The Last Dance. Training for network marketers. And type 1 nga mga mentors, kung ikaw ay believe sa sarili mo na ikaw ay networker na. Oo, yung tinanggap mo na sa sarili mo, networker ako. Yung hindi mo kinahihiya na you are a networker. So, type 1 nga tayo. Ayan, mga mentors, thank you. Kung ikaw ay believe sa sarili mo na ikaw ay naniniwala pala na ikaw ay isang networker, alam mo mga mentors, ito talaga yung pwede nating sabihin no na this is our final push. Ayan. Sa totoo lang mga mentor, meron akong naiisip nung time na yon, no, way back pa, no, before ko na introduce sa akin yung network marketing. Dati akong OFW and a high school graduate, yun yung aking background. Ngayon, at that time, wala po akong idea na pwede palang mag-negative sa ganitong industry kasi nga naturuan kami, luckily, ng aming papa na you have to strike while the iron is hot. Ganon, no? Kung ano daw yung uso, sabayan mo na, mga ganon, no? So, when na-introduce sa akin yung network marketing, bago siya sa pandinig ko, hindi ako masyadong nagdalawang isip. Wala akong ganong isip no na maganda ba to? Okay ba to? Walang ganun eh. No? And ang nakita ko kasi dito is, sabi ko nga eh, kung mayroong opportunity pala na pwede sa akin as a high school graduate na matupad yung pangarap ko kasi ako yung tipong tao na mapangarap and ayoko na talagang maghirap. Ayoko nang maranasan yun, no? So ngayon, nung naisip ko tong training na ito, sabi ko talaga, maybe some of you here, no? Naramdaman? Marami ba dito? Kahit ako, naramdaman ko eh. Have you experienced attrition? No? Sa malaking grupo, maybe they can't feel no na attrition sila. Maybe pwede daw ganun yun eh. Sabi nila kapag malaking grupo mo, hindi mo naramdaman yung attrition. But kung nakakaramdam po tayo ng attrition, that is actually this is normal. Normal lang yan sa ganitong klase, no, even saan naman na negosyo may mga ganun talaga. But the thing is, para hindi mo maramdaman yung attrition, kailangan meron kang big network. And kung ang isip mo ay kailangan mo magkaroon ng big network, kailangan isipin natin to, this is our final push. This is our last dance. And before ko to na actually yun na nga, mayroon akong title na last dance. And then, sabi ko sa admin na ito po yung aking training. And sabi, ipa-approve, no? And good news, na-approve tayo. Thank you, Lord, no? And then, kasi mentor, kaya ko naisip yung last dance, it is because I had, a lot of, naririnig na, grabe tong IAM, ang galing, no? Ito na yung final, last ko na talaga to, lalo sa mga business partners natin na galing din sila sa other companies. And lagi sila sabi, this is our last dance. Parang gano'n, no? Narinig ko. Sabi ko, tama nga, no? And sa mga naman, mga professional. May mga, na sila, trabaho talaga, malaki naman yung kinikita nila. But, sa kwento nila, parang yun nga, parang sabi nila, anong ending ng trabaho nila? After this, no? Magtatrabaho sila, meron ba silang mapagkuhanan after this? And then, marami din kaming partners ngayon na mga senior citizens or young at heart, no? Na, bakit pa rin gusto nilang mag-earn? Gusto nilang magkumita pa din? Maybe,
yun nga, sabi nila, syempre mga mentor, hindi kami nakapag-save noon. Kung meron man, nabawas na sa aming mga nararamdaman, no? Medical expenses, ganun. So sabi ko, oo nga, no? Meron nga talaga, no? Pwede talaga siyang ganun eh, no? Na kailangan maisip natin pala na wala nang balikan to, ito na yun. This is our last dance, no? Marami pa, actually. So, ito yung gusto kong iiwan sa inyo, no? You have to consider, I am worldwide, na ganito siya. Alam naman nating lahat na, sabi nga nila, kung narating mo na, pwede ka namang umulit kung bababa ka. Tama po ba? May ganun na, no? Kasi alam mo na yung daan eh. Then ulit ka lang. But the thing is, time is very important. We're not getting any younger anymore. Me also, no? I'm 46 already. Sabi ko, wow, babalik pa ba ako ulit? Again? 'Di ba? So, may mga bagay, may mga ano tayo na naisip, hindi, okay lang na bumagsak tayo ngayon, babalik naman tayo, alam naman natin 'to daanan, 'di ba? Ganon. So, this time we have to have this kind of mindset na, uy, hindi pwede. Paano kung pag-ulit mo, nagkasakit ka? Ano ba? 'Di ba? Parang kailangan natin maging straight, no? Maging maayos yung ating daan para hindi tayo pitik-pitikin ni Lord, no? 'Di ba? So, kaya ganun, no? And syempre, very important yung time. Secondly, you have to consider this, our health. Speaking of that, no? Minsan, I've heard, no, na sabi ng, syempre, minsan sinasabi ng bata, I'm young. 'Di ba? Pwede mo naman ako, okay pa lang naman ako, bata pa ako. Pwede pa ako sa next pa, after 5 years from now, bago ko gawin yung I am. Possible, if you're healthy, right? But, sa ngayon, nakakatakot, no? Sa food natin, sa puyat, sa social media, nagbabad tayo. Stress, no? Pressure. Sometimes kahit bata ka, nape-pressure ka, na-anxiety ka eh. No? So, maybe baguhin na natin yung gano'n, no? Na hindi, dahil porket bata, it's okay to fail again and again, no? Back to zero. No, it's not that. Hindi na gano'n. Then third is, we have to consider that have a time freedom, our financial freedom. Kailangan natin ng financial freedom. It is because we're not here nabuhay sa mundo na work, kain, tulog, work, kain, tulog, konti pasyal, ganun. Hindi lang yun eh. We have a purpose in life, no? So, kailangan natin, meron tayo para ma-enjoy mo yung buhay mo. Hindi mo po problemahin yung mga ibang bagay and then you can help other people too. So, yun yung kailangan natin i-consider, yung time, health, and finances. So, this is our last dance na. Final push na natin to. And then, one thing na pwede kong i-teach sa inyo is, ito yung mindset ko when I started doing I Am Worldwide way back 8 years ago. I'm aiming 10,000 downlines. Yun lang yun. Sabi ko, Lord, gusto ko 10,000 downlines and I'm earning if ever 15 pesos per month yung isang tao. So mag-earn ako ng 150,000 per month unilevel passive income. And I can see na it's a comfortable life na. Lalo na kung hindi ka naman nag-rent ng sobrang big pa at that time. No? Then luckily, and grateful ako, tinupad ni Lord, no? And after 8 years, nagkaroon tayo ng 10,000 downlines. And thank you, Lord Jesus, no? Now, nag-level up na tayo. So, times 10 ko na. Sabi ko, Lord, hindi naman imposible. Di ba? Ngayon, gusto ko 100,000 downlines. Naka-create ako to have a passive income of 1.5 million. Mga mentors, I want you to know na if you want, no, na this is your last dance, kailangan meron kang tina-target. Meron kang target na ano yung gusto mo. In my case, so matotal na natin lahat yun, ang pinaka-end target ko is to have a passive income. As of the moment, no, na kaya ng utak ko, is to have a 1.5 million per month. Yun yung nasa isip ko. So, I need to grind pa to have 100,000 downlines. So, mga 90, kasi I have 10,000 already. So, yun yung naisip ko, no? So, mga mentors, this is your, assignment. After my training, write it down ngayon. Ano yung gusto mong target
na magkaroon ka ng uni-level passive income, ilang tao ang gusto mo? So you have to be specific. Para ma-bless tayo, ibigay ni Lord yon. Okay? So now, this is the story, no? Ang good news kasi nung nangyari na, in-announce no na I'm the one na mag-train tonight, sabi ko sa core leader ko, one of my core leader, si Mentor Sig, shout out. Sabi ko, Mentor Sig, this is my topic. It's about The Last Dance. So, sa tingin mo, okay ba to? Ganyan. Sabi niya, yeah, okay yan, men. Sabi niya. And then sabi niya, Mens, napanood mo na ba yung documentary ni Michael Jordan? So, narinig ko lang si Michael Jordan, kay Press AM, and idol na idol niya yun. Pero hindi talaga ako totally, nanonood ng mga ganyan basketball kasi dati nagtatrabaho ako, gusto ko pera. Yun lang yun, no? Then sabi niya, para makarelate ang tao, because, why not watch mo yung documentary niya? So, nung tiningnan ko siya sa Netflix, it's 10 episodes. Wow! Then tiningnan ko siya, every episode is almost 1 hour, no? So, mga 54 minutes. Alam niyo mga mentors, chinaga ko pong panoorin yun. 2 days. Hinati-hati ko kasi may mga presentation kami. Hinati ko siya. Sabi ko, wow. At ito, iksian ko na lang, ha? Iksian ko na lang mga mentors. Pakita ko sa inyo. Ang nagustuhan ko sa sinabi ni Michael Jordan is, he started sa Chicago Bulls, ang mindset niya is hope. And perfect, I am worldwide, it's a home of hope. Diba? Ang galing, no? And then, story ni Michael Jordan, before he came to be part of Chicago Bulls, nung time na yun, 1980s, no, 80, na-discover siya when nagko-college, high school siya noon time na yun pala, nagba-basketball siya, pinilit siya ng parents niya na maging, parang athlete sa loob sa school para magkaroon ng scholarship. Kasi ang priority ng nanay niya is maging malibre ang kanyang school kasi priority na yung education. Si Michael Jordan na magkaroon ng good education. So at that time, pinilit niya maging maging scholar. And there was a time na parang na-bench siya. So hindi siya masyadong binigyan ng break doon sa school, no? Para doon ipakitang gilas ganon. Masyado siyang frustrate. And then, nagsumbong siya sa mami niya. And itong sinabi ng nanay niya. My words to him was, if you really want it, you work hard over the summer. Yun ang sabi ng nanay niya. So, sa break time daw, siguro parang ganun. And then, nakita ng nanay niya, he focused, she would practice all day, that basketball never left his hand. So, talagang todo, lahat na ginawa na ni Michael Jordan, lahat ng klaseng dribbles, shooting, anything, no, ginawa niya. 100%, no? Practice siya ng practice. And ang sabi ni Michael Jordan is, I played basketball with passion. So, we have to relate our business, no? Diyan na, kailangan itong negosyong ginagawa natin, kailangan with passion. Passionate ka. And yun na nga, ang nangyari, dumating yung time na nagkaroon ng NCAA, parang ganun nata, no, nangyari. Kumbaga nag-play si Michael Jordan sa North Carolina. Ayan, yung kanyang team, no? Sa North Carolina yung team niya. And luckily, no, nakita siya nung owner ng Chicago Bulls. And Chicago Bulls story is, never pa silang nanalo. Di ba? May mga sports silang hawak, hindi basketball, nanalo naman sila doon, okay sila doon. But the thing is, pagdating sa basketball, lagi silang talo. And, syempre, naghahanap sila ng mga rookies. Ayan. And nakita nila, si Michael Jordan nung naglaro siya sa NCAA ba yun? Yun. Pinik nila, handpick si Michael Jordan. And then, ang sabi nung may-ari ng Chicago Bulls, they bullied daw, parang nabully sila kasi never silang nanalo, ganyan yan. Tapos, they want to earn and respect. And then, yun yung siguro yung sinabi nila kay Michael Jordan. And Michael Jordan, sabi niya, kasi tinanong siya nung ng parang host, no? Bakit mo pinili ang Chicago Bulls? Wala naman yun. Ba't hindi yung ibang company like that na sikat na?
And sabi niya, I want Chicago Bulls to earn a respect. And then sabi pa nila, are you sure na ikaw yung makapagbangon sa Chicago Bulls na manalo? Ganyan. Sabi niya, I hope so. And if they allow, parang ganun sabi niya, no? And then, so ito na. Sabi ni, nung time na ano, actually, 1991, 1992, 1993, nanalo po. Nanalo po sila Michael Jordan, yung Chicago Bulls. Straight yon. Pero may mga nangyari din na nagkaroon ng problem. Dumating sa point na kailangan sana nilang mag-game para sa panalo. Biglang, nagtampo, no? Si Pippen, ayan. Nagtampo si Pippen kasi na-issue na yung galing mo, bakit parang hindi ka binayaran ng tama? So maraming nag-ano sa kanya, medyo nag-ano siya, lay low. So since meron na siyang injury sa ankle niya, nagpa-opera siya. And then yun yung naging scapegoat niya na to do the game. So yun talaga, natalo sila. Hindi sila nalo kasi nga wala si Pippen. Yun kasi medyo nalungkot kasi si Michael na wala yung body niya. Kasi ang alam niya, si Pippen lang yung magaling talaga mag-adjust sa kanya at alam yung galawan. Kasi pag pinasa niya, ito na. And then maraming experience, no? Si Michael Jordan, dati kasi sa sobrang galing niya, parang iniisip niya lagi, siya yung laging the best dun sa court, no? Parang ganun sa ring, kanya lang. And then, dumating sa point na nung nawala si Pippen, sabi niya wala na ang asahan, ako na lang, parang ganun ang nangyari sa kanya. Na-frustrate din siya ng contest, kaya medyo lagi na lang siya galit, no? So, talo sila. Natatalo sila. And then, nandun naman si Dennis Rodman. Then sabi ni Jordan, oh nga, no, nandito naman si Dennis pala. So, inano niya si Dennis Rodman, kinausap niya na, ikaw na lang yung body ko. Wala si Pippen eh. So, naging ano sila, body sila. Ang ganda, ang ganda. Ang ganda. Ang pagka-train kasi kay Jordan ni Phil, si Phil, no, ang kanyang coach, kasi dumating nga sa point na sobrang galing ni Jordan sa kanya lahat. So, sabi ni Phil sa kanya, Jordan, okay lang ba na na ipasa mo din? Bigyan mo din ng break yung ibang mga teammates mo. So, nung una, parang hurt siya kasi ang para sa kanya, I need to win the game. Kailangan ko ma-win ng game. Kailangan ganito. So, parang feeling niya, ako lang inaasan dito. Parang ganon. No? Which is good attitude. Pero syempre, sa sobrang galing ni Coach Phil, sabi niya, hindi, teamwork to ang tawag dito. So, yun nangyayari. Merong isang championship nila. I can't recall it. Baka siguro 1992 yun pang second nila. Merong last shoot ni Jordan, na-shoot niya, pero may natira na parang 1.1 seconds. Ganun. So, sabi niya, oh, hindi niya, last shoot na lang niya yun, paano to? Sabi niya, paano to? And then, tinanong siya, ano yung plan mo? Sino sa tingin mo yung open to shoot? And sabi niya si Paxson. So, sinabi niya si Paxson, hinanap niya yung bola, hinanap niya si Paxson, binigay niya yung bola, na-shoot ni Paxson, and then sabi niya, doon siya kinong-congratulate ni Phil na, Jordan, you did a great job. Kumbaga, binigyan niya ng break si Paxson na kaya din pala. So, yun yung nangyari, no? Maraming ding trials, maraming ding, si Jordan, no? Marami siyang mga, nangyaring mga pagkakamali na sa tingin niya. Pero tama na magaling siya talaga. Pero hindi pwede na ikaw lang magaling. Parang ganun, no? And then, dumating sa point na bumalik. Kasi pinuntahan talaga ni Jordan si Pippen. Pinuntahan niya sa hotel. And sabi niya, lika, practice tayo. Parang ganun. So, pumunta si Pippen, bumalik si Pippen. So, tuwang-tuwa si Rodman, naglagay pa siya sa buhok niya ng parang color na 33, kasi number 33 si Pippen. And then, pagbalik ni Pippen, na sobrang excited ni Jordan, hindi niya na napansin si Rodman. So, ang nangyari, hinanap lagi na ni Jordan si Pippen, where's Pippen? Tapos ang tinatanungan niya pa, si Rodman. So, nagtampo naman si Rodman. Wala ba? Hindi ba ako pwede? Ganon. Dumating sa point na ganon, no? Kaya struggle sila.
at that time, no? Kaya hindi sila nanalo ng 94-95 kasi yun yung may nangyayari sa kanila. But the thing is, bumalik na si Pippen, nagtampo naman si, umalis nang walang paalam, nag-clubbing, kung ano nung bisyo, si Rodman. And then, nagpunta kaya no Hulk Hogan, yung mga fake lang, 'di ba? Yung parang game, no? So pumunta siya doon siya nagpakitang gilas, ganyan-ganyan. And then one day, sabi ni Jordan, hindi kailangan dito si Rodman. So ang ginawa niya, pinuntahan na naman niya sa hotel. O pagdating niya sa hotel, wala din salita-salita. Sabi niya, "Halika, practice tayo." So walang magawa, hindi motivated si Rodman at that time, pero sabi ni Jordan, "Hindi, practice tayo." And then nag-practice, naging okay na sila. So dumating sa point 1997, 1997, I think 1996. 1996 nanalo sila. Championship again. Then 1997 nanalo ulit sila. So pang fifth na nila 'yon. Dito na ang matinding pagsubok. Yung pagsubok na 'yon, biglang sinabi ng manager ng Chicago Bulls na we have to rebrand. Medyo tanggalin muna natin si Phil as a coach. So nung tinanggal nila si Phil as a coach, nagtampo si Jordan. Sabi niya, why? I'm here in Chicago Bulls because of Phil. Sabi niya. So why? If not Phil, hindi na ako maglalaro. And then one day, parang narinig, pinaringgan din si Jordan. Kung ayaw mo, di wag kang mag-play, wag kang maglaro. Parang ganun. Find daw sila ng another So, nagkakagulo sila at that time. Then, minarealize, kasi parang nangyari, business na lang daw yung game. Hindi na daw siya game talaga, sabi ni Jordan. Then, one time, biglang na-realize nung owner ng Chicago na, sige, ibalik na lang natin si si Phil. Kinawagan nila si Phil, kinausap nila, and then sinabi nila kay Phil, balik ka na. Try natin ngayon. Ilagay natin sa isip natin na this is your last dance. Ganon. Nagtanggi muna si Phil noong time na yun. Then, binalikan siya tawag ulit na if bumalik ka, babalik si Michael. Then, bumalik si Phil. Then, kinausap ni Phil si Michael na, sige, itry natin. And this time, lahat na. Last dance na natin to. Parang, whatever happens, ito na yun. So, kaya sabi niya, focus is to win the game, sabi niya. It could be very well be the end, and we had to think that way. Kailangan ganun doon yung mindset nila. And sabi niya, let's do what we did last time. Since nanalo naman sila 1997, gawin lang din natin yung ulit. And then sabi niya, let's make sure we end it right. So, wala nang arguments, wala nang basta maganda na lang, teamwork na. Kumbaga, teamwork na daw sila. And, luckily, nanalo sila. And there's sinabi nung host, tinanong mo siya, what a finish. Ang ganda ng pagka, end nyo. Sabi niya, I had faith. It means to say, hindi man nakikita kay Jordan, na hindi naman niya masyadong sinasabi na kay Lord, no? Pero, one thing na sinabi niya, I had faith. So, ibig sabihin, yung lahat ng nangyayari, kay Lord niya itinataas. Naniniwala ako, sabi niya, na mananalo din kami, sabi niya. And ito yung sabi niya, to start the whole fire, so mentors, this is I want to all of you to know, na if you're down right now, nawala yung fire mo, nawala yung focus mo, nawala yung parang yung inumpisahan mo, maybe kailangan mo lang ng a little bit of match. So, ibig niya sabihin dito, kailangan mo lang ng konting posporo para mag-fire ka ulit. So, anong meaning doon? Kailangan, kung paano ka na-invite dito nung una, isipin mo mabuti bakit ka nag-join. Baka yun ang kailangan mong ma-ignite ulit yung fire mo. Okay? So, now, paano yung gawin? No? So, ito siya mga mentor. Mindset. Kung dating mindset mo nawala yun, then ibalik mo. Sabi dito, play every day like it's your last dance. So, kung dati, petiks-petiks, ngayon, always think na this is your last dance. Last na to. 'Di ba? Then, sabi dito,
Treat every day as if it's your last dance to prove what you're made of. And show up even when you feel like it. Sabi dito, champions are consistent, not comfortable. So mentors, ilagay natin sa isip natin na wala pa tayo dun sa tuktok eh. Pero mindset natin, champion na tayo. So kailangan maging consistent tayo kung paano tayo nagsimula. Eh kung hindi ka pa naka-feel talaga ng comfortable na todo comfortable, konti lang yung paging udang. Wag muna. Wag ka munang huminto. Okay? Mga mentor? So, isipin mo na lang na I Am Worldwide is nagpa-puzzle ka palagi. Sa magandang compensation plan ng I Am Worldwide, we have Give Me 5 just for you, no? Ilagay mo sa isip mo, no, na buuhin ko palagi. So, doon mag-strive ka harder na makomplete mo yung pinapuzzle mo na Give Me 5. Uy, 2 na lang kulang ko. So, mag-grind ka pa, 'di ba? Para magtuloy-tuloy ka. Pwede mong gamitin yan as parang pang-fire mo, no? We're not talking about here money, no? Pero merong kailangan mong gawin eh. Kasi money is to follow naman talaga. But the thing is, kailangan may ganun. And, syempre, pag sinabi natin hope, helping other people, sometimes, hindi yun na nagiging fire natin eh, na mag-help. Kasi, not everybody wants to help. May ganun minsan na mindsetting. Oo. Merong generous na talaga, talagang nag-help siya. Pero merong hindi eh. So, para madahan-dahan yung helping mo na attitude, start from you muna. So, meron kang mga pinapuzzle. Ibuo ko to, ganyan. So, para magtuloy-tuloy ka. Then, think ka ng ano. Sabi ko nga kanina, yung unilevel mo. Kung hindi pa lumalaki yan, huwag ka munang huminto. No? Now, this one also, lagi naman natin to sinabi, focus on controllable. Oh, kailang minsan nade-defocus tayo. Tama ba? So, this time, mga mentor, starting today, tonight, tomorrow, iba ka na. No? Focus lang tayo sa kaya nating i-control your effort. So, gawin mo yung part mo na mag-effort ka sa mga bagay na makakatulong sa'yo. Effort ka to help yourself, no, to grow. Effort ka to help your leaders. Alam natin na iba-iba tayo ng mga personalities. So, we have to learn kanya-kanyang personality, lalo sa ating mga leaders, no? Para smooth natin gawin yung negosyo natin. Masaya lang, no? And secondly, is yung control mo lang na disiplina para sa sarili mo. We cannot control everybody, pero ikaw lang yung makakontrol doon sa sarili mo. So, disiplina. Ako, totoo, hindi ako sa sports talaga, no? Pero na-train kami since when we were young, no? So, may disiplina talaga. Hindi naman perfect, pero yun. Up until now, I'm still learning sa ibang bagay na kung saan ako pwedeng magkaroon, i-disiplina ko yung sarili ko, no? So, ganun ang gawin natin mga mentor. Discipline is very important. And your daily activity. So, as of the moment, pwedeng sa sarili mo, individually, dapat may activity ka. Ano yun? Para masanay ka, make up your bed. Pagkagising mo, mayroon kang gawing activity, no, para ano ka, start ka kung paano mo i-ano yung routine mo. First, pray, di ba? Ikaw bahala. Pray, yan. Then, practice ka magsalita. Yan, kung ano yung gusto mong gawin. Make up your bed, clean your room, para maaliwalas. Anything. Then, lagay ka ng, ano mo, to-do list, ano yung dapat mong gawin daily. Personal mo na. Pwede naman yun, you start that like that, no? Until, pwede kayo mag-usap ng teammates mo, na ano yung plan natin, ganon. Oh, kasi, kailangan yung mindset mo, mayroong teamwork, may individual, para dun sa growth mo. Pero yung tinatawag natin, kailangan mo teamwork. So, if you have a mentors, no, mostly kasi, di ba, maraming, leaders, no, na, syempre, may matinatawag na maverick. Kaya sa basketball, may maverick. Si Rodman is a maverick. Jordan also is a maverick, no? So, may sariling galaw, ganon. Hindi mo pwedeng i-control, ganon siya. So, as a maverick, I'm also a maverick. Diba? As a maverick, no? Sometimes we have to submit our mentors also. Makinig din tayo kung sino yung nasa taas natin.
Ganun siya. So, may para yung plan ng nasa taas natin na mentor, makasabay tayo. Makakakuha tayo na, ganyan pala yung mentor, ganyan. 'Di ba? Para yung daily activity mo sa sarili mo, mayroon din kayong activity sa team mo. Para doon na yung start yung growth. No? Next is, of course, lagi natin tong um, tina-topic, no? Meron tayo nito, 'di ba, sa IM5 natin. Pero minsan natitake ano siya, no? Nadi-disregard siya, take advantage, hindi siya nagagawa. Actually, take for granted pala, sorry. Then, sabi dito, if you don't shoot, you don't score. So, ano ibig sabihin nun? Pag wala kang prospect, wala kang ma-invite, then walang possible na pasok. Okay? So, as a networker, hindi lang dahil magaling tayo, ganon, 'di ba? So, may iba takot eh. So, kailangan natin mag-list down ng ating mga prospect para madagdagan ulit another. Walang hintong prospecting to. It is because hindi wala pa tayo dun sa end goal. Okay? So, kailangan maintindihan natin na prospect, invite is our bloodline ng negosyo natin. So, syempre, pag nagpa-prospect ka, meron tayong tinatawag na 3-3-3 rules. 3 new invites per day. Konti na nga lang eh, no? 'Di ba? Yan na lang eh. Kasi, baka maano tayo ni Meta, 'di ba? Kontian na lang natin. 3 new invites, 3 follow-ups per day. So, sabi nga ni Mentor TJ, yung follow-up, pwedeng hindi hi, kamusta? Pwede yung mga photos, no, na bagong products natin. Basta lang ma-follow up mo. Kasi, yun nga, 5 to 12 follow-ups pa bago sila mag-join. May ganon. So, continuous pa rin tayo to follow up. Kung may mga invites na kayo, balikan nyo. Sendan mo lang ng mga videos. So, kaya importante talaga nililist down nyo yung prospect nyo na ng mga nakakausap na. And 3 presentations per week. So, we have sa office, sa IAM, Monday and Friday, meron tayong IBP dyan. So, i-consider mo na yan as 2. Then, yung 1 is sa personal mo via Zoom or personal mong presentation sa labas. Para hindi ka masyadong pressure sa ginagawa mo. Maybe, ganun ang gagawin mo sa team mo or ikaw mismo individually. Then, eto siya. This is very important, no, na pag nag-follow up tayo, merong care. 'Di ba? Kailangan soft ka lang. Ganun siya. So, this time, mga mentor, storytelling. Sabi dito, your story is your superpower. People don't join the company, they join you. Kaya malaki ang bagay na you're growing pag nandito ka sa IAM Worldwide kasi yun yung tinitingnan nila. And the best, no, sabi, ang story is ikwento mo yung buhay mo before you're struggling your situation. Bago mo nakilala si IAM, ito yung situation mo. And then, how you discover business or yung IAM Worldwide. So, yun nga, di ba? Nagkwento ko kanina. And third, yung after. So, nag-grow ka na, kaya kailangan mag-grow ka talaga. Kasi meron kang transformation and then ipakita mo yung result mo. So, ito, sample lang to mga mentors. Lagi ko naman itong inaano, no? Sample lang to. So, ganito ka mag-share. Dati, former OFW ako, a high school graduate, and akala ko wala ng opportunity, and akala ko din, yung trabaho ko forever na. So, hindi pala natin control. Pwede palang mawala sa'yo yung trabaho mo. And, yun, akala ko mahirap palagi na lang. Pero, nakuha ko tong quote ni C.S. Lewis. Sabi dito, you can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. So, wag kang pumayag na, kumbaga, hindi mo kasalanan na nabuhay kang mahirap. Pero wag kang pumayag na mamatay kang mahirap. So, yun yung story, no? And transformation, before, I'm blonde hair, no? Wala pang pambili, di ba? Before, t-shirt lang tayo, polo shirt, blah, blah, blah. Now, nagdadamit na tayo, dalaga na tayo, no? Hindi talaga ako mahilig sa mga dress kasi nga pinalaki akong lalaki ng tatay ko. Oh, parang ikaw yung breadwinner, you're a man. But I think you have to change. Even hindi ka comfortable sa ganyan. And then, ang nangyari sa akin is,
inaccept ko siya na babae po ako. Girl, kailangan ko mag-dress. So yun, inaral ko po yun na magsuot ng decent, no? Then, kailangan yun. Kasi, yung nasa Facebook mo or friends mo, nakatingin eh. That, totoo ba talaga nag-transform? Maganda ba talaga yung ginagawa mo? So, ikaw yung picture. 'Di ba? Ikaw yun eh. Kaya, magjo-join sila. Kasi may pagbabago ka. And, marunong ka mag-lead. Yan. Hindi ang tao sumasama sa hindi marunong. Okay? So, yun yung assignment natin. You have to learn, no? And, result. Okay? So, thank you Lord sa ating result, no? So, parang ganyan. Kailangan may end goal ka. So, kung wala ka pang result ngayon, you have to have this kind of mindset kahit small. Nakabili ka ng bags, nakabili ka ng sapatos, ganun. So, kailangan meron kang laging target, no? Para may maipakita ka sa mga prospect mo and invites. Okay? Kaya dapat yung mindset natin. And noon, ganun lang kami kaliit para kami mga minions because we are yellow. Dati, now, God's grace. 'Di ba? Kung mag-attrition man, it's okay. Oo, sa ngayon lang 'yan. Basta ikaw naniniwala ka na wala kang attrition. Tuloy ka lang. Ganun yung mindset mo. Kasi pag i-attract mo yung attrition, mangyayari siya, 'di ba? So lumaki ka na. Ganun yung mindset mo. Malaki na. Mayroon kang sistema na yung mga dating leaders mo akala hindi ka marunong. Now you have a system already. Baka this time babalik sila. Ganun lang siya kasimple. Open heart ka lang, happy lang, ganun. Then, closing. You have to master the 3 C's for closing. Mga mentor, ako mismo, naintindihan ko to. Ako mismo, na-realize ko to. Kasi, I'm a kind of person, a type of person na personality ko dalawa lang, D and I. I'm a dominant person and I influence. So, loud and masayahin tayo. Oh, tapos, pero walang yun. Pag nag-present tayo, wala namang hype nun. Lang, kaya lang pag nagsalita ako, hype na hype talaga. Bang, 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 ganun talaga, no? This time, I realize you have to stay calm. So, para you can earn respect. Yes. So, sa pagiging loud ko, parang, minsan, sometimes, you will get misinterpret. So, sabi ko, baka, lang, no? So, I need to stay calm. So, binago ko din yung sarili ko. Then, there's one time, may nagtanong sa akin, mentor, hindi ka na tulad dati. Parang iba ka na, mentor. No, hindi ako nagbago. I'm still Irene, happy person, masayahin. But the thing is, kailangan kong calm. Ayan. Kasi sa sobrang dominant natin, so hindi natin alam, no, na para sa iyo wala lang 'yun, pero para sa kanila natamaan na, 'di ba? So, naging mindful ako. So, yun yung ginawa ko, no? So, kailangan ko maging kalmado lang. Pag nag-present ako ng closing, hindi maramdaman nung isang kausap ko na pushy ka. Ayan, hindi ka nagpo-push talaga ng todo. Ganon. So, stay clear. So, yun yung sinabi dito, no, na pag nag-present ka, you have to have this clear sa kanyang kausap mo na papipiliin, pakita mo sa kanya yung tama. Huwag yung mag-jade ka, mag-jade ka, mag-jade ka. Hindi. So, one of example, no, before, turo to ni Press that time, sabi niya, merong tao na kaya mag-jade, but you have to ask, are you sure na makaka-invite ka ng platinum or jade para mag-mover ka? Kasi hindi ka mag-mover kapag gold ang mapapasali mo. Ganun, dapat clear ka. Hindi ka after dun sa account na kukunin niya because of the commission. So, yun yung natutunan ko kay Press AM. And then, yun, tama, no? Kailangan sabihin mo sa kanya na meron kaming tinatawag na mover dito, ha? Baka kasi gusto mo mag-jade pero baka wala kang kilalang katulad mo na mas kayang magbayad ng jade or platinum. So, yung sinabihan ni Press ng ganun na tao, nagbago isip niya. Sabi niya, what if platinum? Then sabi ni Press, good choice because kaya mo magpa-pay in ng gold, 'di ba? So, pwede ka maging mover. Yeah, gold meron, sabi niya.
So, ganun po tayo mag-closing mga mentors, no? Oo, kasi kailangan, wala tayong hidden agenda na bad, no? Kailangan yung heart natin. We have to use our heart na hindi lahat ng tao kaya. Oo, siya kaya niya. But the thing is, may kaya ba dun sa kilala niya? Okay? So, you have to be clear for that. Ngayon, pag pinilit niya, hindi, Jade, kaya ko ganyan. So, hindi mo na, labas ka na dun. Basta, ang importante, na share mo sa kanya, nasabi mo sa kanya yung totoo. Na mag-mover pa bago kumita, ha? Nag-Jade, tapos lahat ng pasok puro silver, tapos nagtatanong sa'yo, bakit hindi ako kumikita? Ba't hindi puro dito sa left, puro sa left na lang pumapasok, ba't walang right? Kasi hindi natin na-explain properly. Okay? Ganun siya, mga mentors. And last is stay confident. Yan. Confident ka na nasa IM Worldwide ka. Confident ka sa binigay mong opportunity. Confident ka na tama ka sa desisyon mo. So, ganun siya ka-simple. So, here's the sample na question para ma-close natin yung deal. As a confident person, what part did you like the most dun sa presentation kanina? 'Di ba? So, pwedeng sabihin, maybe the products. So, mag-start muna ako sa products. Pwedeng ganun. Pag sinabi niya, maybe gusto ko dun sa kitaan eh. Good choice. Ganun lang sagot mo, 'di ba? So, at least ngayon, alam mo na kung saan siya sisimulan. Pag i-training mo siya, alam mo na kung anong ibibigay mo sa kanyang training, right? Next, do you see yourself doing this part-time or full-time? Bakit natin ito tinatanong? It is because para alam natin yung ibibigay natin na sa kanya is pang part-time. Pwede rin pang full-time. Do you agree, mga mentors? Type 1 nga dyan. I'm sorry, I can't see it, but it's an honor, no, na mag-ano kayo. Comment. Thank you so much. Ganun, no? So, kailangan clear. Clear sa'yo. Diba? Then, third one is, are you ready to start so we can guide you step by step? So, for example, nagbayad na siya. O, wag na pagbayad, bukas wala ka na. Hindi ka na makontak niya. Mentor, always remember na kapag nag-join ng isang tao sa'yo, responsibility na natin sila. Right? So, are you ready to start so we can guide you step by step? That's the last question. So, pag sinabi niya, not now, then don't pressure it. So, ask mo siya, okay, ganito na lang. Basta nandito ako, ha? So, message mo ako kapag ready ka na para maibigay ko na sa'yo. Pero ngayon, ibibigay ko rin sa'yo yung mga price list na dapat mong maintindihan muna. Okay lang ba yon? Kasi ikaw dapat ang magmamando sa kanya eh. Kasi wala siyang alam dito. So, kailangan maisip natin. So, mga mentors, you can screenshot or you can type o sulat nyo sa notes nyo to. This is a big help to close the deal. Okay? So, next is leadership. Mentors, leaders lead by example. So, hindi pwedeng sabihin mo, I'm a leader, pero you're not doing your job. I am a leader, but hindi ka walk the talk. Sasabihin mo, mga mentors, attend tayo training sa office, then you're the one not showing up. So, how come you can say to yourself that I am a leader? Right, mga mentors? So, kailangan do your job. If you want to have a big network, so you have to be a leadership mindset. You have to be a leader. Even wala ka pang downline. First thing you can think is, I am a leader. Kasi paano ka magkaroon ng big network? Paano ka magkaroon ng big income kung wala kang leadership mindset or leader, no? Huwag kang matakot sa idea na pag leader ako, it is big responsibility. Yeah, a big responsibility as a leader. But you can have an earnings of big income din. Diba? Pero, hindi siya malaking responsibility sa'yo if you know what you're doing. Diba? So, ano yung gagawin natin? Show up on time. So, pag sinabi ng mentors, we have a team day, itong oras na to, so you have to be there 30 minutes before mag-start. Siguro, pwede nating sabihin na mayroon kang talk
At that time, delay ka ng konti. Then, as early, sabihan mo na agad yung leader mo, mga mentor, late ko konti ah. May talk ako pa. May talk pa ako. Pero, kung kaya mong ma-reschedule yun, kasi meron ka ng schedule, then yung talk na to, kung kaya na i-reschedule, then i-reschedule mo. Pero kung hindi talaga, then go ahead. Wala tayong magagawa, di ba? Pero dapat alam agad ng mga leaders mo na may talk ka. So, maaga pa lang alam mo na agad yung schedule mo. Then, always show up. Kasi mga mentors, hindi lahat ng mga leaders natin is kayang mag-isa. And lalo na kung idol ka. Naku, wala yung idol ko. Wala siya. Ayoko na nga. May ganun eh. No? Sa umpisa, no? Sa umpisa. Kaya turuan natin individually now, mga mentors, be independent. Kaya nga independent distributor tayo. Be independent. But not necessarily na hayaan ka lang namin, ha? It's not like that. Mindset lang. O, paano kung wala si mentor? Yung pangarap mo ba ay si mentor ang may hawak? Hindi po mentors. Ikaw. Guide lang po ang mga mentors. Pero ito din yung teach natin sa mga leaders natin and mentors na since in-invite natin sila, so guide tayo, pakita natin yun na tayo ay a good example. Okay? Be the most prepared. Yan. So, pag mayroon kayong talk, kahit wala or meron, always prepare ka. Meron ka sa bag. Sample products. Flyers. Kahit may old school tayo, meron kang calling card. Or meron na ngayon yung isa lang calling card mo, pero itatap mo na lang, meron tayong yung ganyan, ano? Magkaroon ka dapat ng ganun. Meron ka pa rin flyers, application form, ballpen, pen, paper. Meron ka dapat sa bag. Always ready. And since marunong ka na mag-present, sa phone mo, meron kang mga ilan-ilan na mga nakasave testimonies, products, price list, and yung mga tao na nagkaroon ng result. Okay? Kasi ang business natin is on the go. Kahit saan pwede mo gawin. Kaya kailangan mo magkaroon ng leadership mindset. Okay? Inspire through action. So, ito yung na-learn ko talaga. Hindi na kailangan maraming dada. Action speaks. Okay? Your result speaks. So, kapag hindi makinig sa'yo yung leaders mo, then, inspire them. Galaw ka ng sayo. Gawin mo yung part mo. Pakita mo sa kanya. Ito yung gusto kong sabihin sa'yo. But you don't need to say it na. Okay? Ganun lang siya kasimple. So, individually, lahat ng mentors natin ngayon, mag-learn ka pang sarili mo. And then, pag merong mga activity ang team, attend ka. Be part of that team. Okay? Kailangan mo maintindihan yun. Kailangan magkaroon ka ng mindset na, yes, solo ako to, pero may team din ako na dapat gawin. No? Attenan. Okay? And then, grow constantly. Ibig sabihin ng constantly, tuloy-tuloy. Diba? Ako, I admit, up until now, I'm still learning. Most especially how to speak in English. Yeah, mga mentors. Kung bahala na kayo mentors if I have a wrong grammar right now, i-fix na lang natin yan sa susunod. That's my mindset. Kasi this is the best chance, no, na makapagsalita ako ngayon and then pwede kong gamitin yung mga slightly English na natutunan ko. So kung may mali ang grammar ko, mentor, message me. I'm willing to correct. Okay? Okay lang sa akin. And I love that. Kasi I'm the type of person na gusto kong matuto talaga. At my age na right now, I'm 46. Pero I want to learn more. Most especially, network marketing. Hindi ko pa masabi ang sarili ko na I'm magaling. Hindi pa. I'm still learning. And I love learnings. Talaga, totoo. And now, next is, eto siya mentor. Your team copies your energy, not your words. Ito yung sinabi ko kanina, diba?
Hindi yung salita eh. It's your action. So if you want na bumalik yung mga leaders mo, if you're experiencing attrition right now, show up. Show up. Pakita ka. Humataw ka ulit. Kasi sabi nga nila, parang domino effect yan. If hahataw ka, hahataw din sila. Pag wala ka, tulog din sila. Yan muna yun. Pag naging dig deep ka na, malalim ka na mga mentor. Ito kasi parang ganito, parang ibang tawag nito, pyramid. Nung nag-start tayo sa ganitong industry, yung pyramid natin ganito, sa baba, try hard, malaki pa yung trabaho na gagawin natin, di ba? Laki, lawak pa. Maliit pa yung income. Tama? Pero pag lumaki na yung grupo mo, baliktad na yan. Ganito na. Maliit na lang yung effort, pero malaking income. Ganun siya kasimple mga mentors. Kailangan mo yan. Nasa isip yan ngayon. Gawin mo yung part mo, hindi ka pa malaki, then palakihin mo muna. Okay? So, ito po yung Bible verse, no? Sabi dito, a faithful, sensible servant is one of the whom the master can give the responsibility of managing his other household servants and feeding them. About leadership to ha. If the master returns and finds that the servant has done a good job, there will be a reward. I tell you the truth. The master will put that servant in charge of all he owns. Sabi sa Matthew 24:45 and 47. And sino yun? Sabi ni Lord yun, we are a servant. No? Pero pag ginawa doon natin yung part natin at nakitaan niya na you did a great job, nagawa mo yung purpose mo sa life mo, then He will reward you. So, wag natin after na reward kami ni Lord, kaya gagawa ko ng ganito. It's not like that. No? Heartily, galing sa puso mo. That's why you're doing this, because you have a purpose na magagamit ka pa ni Lord. Yeah? Next, sabi dito sa Peter 5:2, be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them not because you must, but because you are willing as God's wants to be, not pursuing dishonest again, but eager to serve. Mentors, sabi nga, nakinig ako sa training ni Mentor TJ last night, and a good leader is a good servant. So, act like a servant, pwede, pero be a leader. Kasi how come you can become a leader if hindi mo alam as being a servant? So dito sa I Am Worldwide, we are not a leader alone, but we are a servant leader. Serve muna, bago ang lahat, bago ang reward. Ganun lang siya kasimple mga mentor. So pagiging righteous daw natin is authority. The people rejoice, but when the wicked rule, the people mourn. No? So, alam nating lahat, we're not perfect. But if we can try to be honest, loyal, diba? Righteous, then kailangan natin. And mga mentor, sa lahat ng bagay na ito na ginagawa natin, kailangan natin maging surrender to the Lord. Para hindi na tayo paluin. Para hindi na tayo maka-experience ng bad things, no? Kailangan, alam mo, as a leader, pag sumunod tayo sa Kanya, akala natin mahirap. But the real truth is, very smooth ang ibibigay niya sa'yo. You can be happy. Next. Last na natin to. The routine of a network marketing champion. Networker, no? Ano yung routine? This is very important mga mentor. Daily activity or DMO. Nasa natin to, I am 5 to. Are you doing your job? Diba? So, kailangan natin to. Ako, ito yung personal to ha. 15 minutes personal development. First, I prayed, Lord, ito yung lahat, no? Thank you, gratitude. Meron akong gratitude book, notes, no?
lahat yun. Then prayer, and then meron akong personal development. Kailangan kong sabihan yung sarili ko na I am a millionaire, I am a billionaire, I am honest, I am love, I am enough. Yun. Pang ano ko, motivation ko sa sarili ko kasi wala naman nagsasabi sa akin. Ako lang, I am beautiful. Ganon. Kailangan, meron ka nun, mga mentors. You have that kind of, ano no, personal development sa sarili mo. Ikaw lang yun, sasabihin mo. Parang meditation. Yan. Next is conversation with the leaders. Actually, as of now, binalik ko na siya. I'm connecting my leaders na. Siyempre, dumating ako sa point na hindi nila ako pinapakinggan. Di ba? I chat them, pero hindi natin control yun. Tama? So, I decided na I'm the one who changed. Ako na lang. Ako na lang mag-learn muna. Ako muna. Kaya nga sabi ko kanina, this is my training. Is from, para lang sa akin to. Para sa akin to, ganun. No? Then, next is 3 invites. So, I started inviting again. Nag-invite naman ako, pero ngayon, nag-invite ako dual na. Online and offline. Ganon. Dati nag-invite pa rin ako. I'm still doing that. So, ngayon, ito tinuturo ko sa inyo. Gawin mo pa rin. Araw-araw. One follow-up session. So, pag may na-follow up ka, nag-respond sa'yo, then tuloy-tuloy ka dyan. Kausapin mo ng kausapin hanggang sa ano yung pag-usapan nyo until such time na magsabi siya na, sige, join ako. Diba? Lahat na nakausap mo, follow up mo. Next is, uso na kasi ngayon ng content creation. You have to have a content post. So, isip ka ng idea mo, kung ano yung strength mo, then go ahead. Nasa tingin mo, yun yung magdadala papunta sa business mo sa Worldwide. Then, gawin mo. Practice ka. Oo, meron na ngayon. Magpaturo ka sa mentor mo. So, yun yung ginagawa namin din ngayon. Next is result or activity post. So, kung nag-a-attend ka lagi sa teammate mo, pumupunta ka sa mga talks nila, sama ka sa picture eh. Kung wala ka pa. Pero pwede rin ikaw mag-create ng sarili mong activity, di ba? Para may ipapost ka. Okay? Next is lifestyle post. So, napansin mo, no, marami akong mga pictures actually kung sino nagfa-follow sa akin. Marami akong mga old pictures dati na hindi ko na-post ng mga travel ko. Pinopost ko siya dahan-dahan ngayon. Para yung mga bago na ginagawa ko, madami pa ako mapapost. Okay? So, ganun yung ginagawa ko ngayon. Then, product post. So, pwede mo mag-reinvent ka ng konti. Wag lang nagtitimpla ka lang. Mina akichaw kara. In Japanese kasi yun eh. Parang magsasawa sila sa atin. So, kailangan ibahin mo ng konti para may drama. Yung iyong product post. And for me lang to ha. Akin lang to mga mentors. Kung gusto mo nang maniwala siya sa'yo, mag-post ka if ever gusto mo yung macchiato or Garcinia yung i-post mo. Maybe, itago mo muna yung katawan mo ngayon. Oo. So, ang gagawin mo muna is ibang product muna yung gagawin mo. Vitamin C, whatever. Kasi mag-workout ka muna, inom ka muna ng macchiato, Garcinia, and then, boom! Doon ka maglabas ng product post mo about macchiato and Garcinia. Kung na-lose na yung weight mo, ganda na ng katawan mo. Kasi, doon nila makikita yung before mo. Explain mo yun. Ito ako dati, and then this is me now. Kasi pag nakita ka nila na ano ka pa din ngayon, medyo, ano pa, paano ba tamang word doon? Medyo, chubby-chubby pa, ganyan. Wag muna. Kasi, hindi sila doon nakatingin eh. Actually. So, iba muna yung ipopost mo. And, try, yeah, it's hard, no, na filter ka muna. Ano? Try to, try mo yung background mo, anything na maganda tingnan. Para, maliwanag, ganyan. Oo, para, magsunod sila, titingin sila, so, yun, bago na siya, ganyan. Oo, so, ganun siya. Parang, yun yung product post. Wala pa ako binabatamana, mga mentors. Wala. It's ano lang.
kumbaga, para sa atin to. Okay? Oo, para sa atin, ha? Next is gratitude journaling. Actually, I'm doing this every day. Para magkaroon ka ng idea na kumbaga grateful ka kung anong meron ka. Para pag dumating yung malaki, kayang-kaya mo na. So, hindi tayo mayabang, humble lang tayo, ganun. So, mga mentors, assignment nyo to kailangan mo magkaroon ng gratitude journal or gratitude notes, no? Grateful for, sulat mo. Kahit 3 lang muna everyday, sulat ka. Okay? Next! Okay, lapit na tayo mga mentors. This is your last chance. Make it count. Sabi dito, train your team. Team to work with urgency, heart. Kailangan may puso po tayo Bilisan natin, pero dapat may puso ka. And excellence, and watch their business explode. Sobrang ganda nito mga mentors kapag nagamit natin to, nagawa natin to. Now mga mentors, meron lang konting i-share sa inyo na isa siyang clip, no? Nakita ko actually, hindi ko lang siya nailagay dito, no? Pero this is also my core leader na nagsabi sa akin na, mentor, this is a perfect, no, na pwede mong i-share sa kanila. Yung parang movie ata ni ni Rocky Balboa. Comeback niya na meron siyang trainer na si Apollo. Si Apollo Creed ang kanyang trainer. So gumanap nito si Carl, I forgot the family name. So nung time na yon, lagi pa lang sinasabi pag si Apollo, 'di ba siya yung parang niya parang front niya, 'di ba? Sa nagtuturo sa kanya, no. Nagte-train kumbaga. Lagi pa lang sinasabi ni Rocky, sabi niya tomorrow na lang. Sabi niya galingan mo, tomorrow na lang. Lagi sinasabi. Then one time naggalit na si Apollo. Sabi ni Apollo, there is no tomorrow, Rocky Balboa. Ganun, no? There's no tomorrow. Sabi niya ganun, galit na siya. Di, tomorrow na lang. Sabi ni Rocky. Sabi niya, di mo ba naintindihan ako, Rocky? There is no tomorrow. Sigaw siya. Now, mga mentors, this is I wanted to share it to you right now. Mentors always think that there's no tomorrow. Live the present. Give your best. You are the best. Give your best. Now, I'm going to end my presentation, this one. Also, I've heard this story kay Press AM when I was started network marketing back then. Sabi niya, sa isang ganito, training, siya yung train sa amin before. Sabi niya, burn the ship. So, ganito daw yun. Merong isang lugar na isang magka-conquer kasi sila Oo, nagka-conquer sila ng ng ganun daw dati. Kung gusto mong lumaki yung mo, yung lupain. So kukuha kayo ng mga lupa sa ibang lugar, ibang country. So itong leader nila, so syempre meron silang attitude sa pag-asan sundalo or ano ba tawag sa kanila, no? Army, ganyan. Mga mandirigma, yan. Bago ka magtanong, susunod ka muna. And ang leader na ito ay sinabi niya, ang only way lang daw para manalo sila, kasi 300 lang sila Then ang kalaban nila, more than 2,000. So sabi niya, sa kanyang mga tauhan, burn the ship. So walang tanong-tanong, sinunog nila yung boat nila. And then, nasunog na nila yung boat. Sabi nung isang tauhan niya, Sir, nga pala, paano tayo babalik? Sunog na yung boat natin. Sabi ng sir, kaya nga wala na tayong babalikan. So, kailangan, mindset natin ngayon, kailangan nating manalo para dito na tayo. Sabi niya. No? So, mga mentors, gusto kong sabihin sa inyo na isipin mo na wala kang plan A, plan B, plan C, option, burn mo na yung mga plano mo na yan.
focus ka dito. Kasi sigurado, pag focus ka, meron kang makukuha. Kumbaga may marating ka, no? Kaya nga sabi, burn the boats fully dedicated to the goal. Remove the possibility of going back. Success is the only option. So if you want to become successful, mga mentors in this kind of industry that we have right now, kung saan ka ngayon, burn your boat or ship. Wala ka na dapat babalikan. Kailangan yun na maging mindset mo. And, yun. Thank you so much mga mentors sa mga hindi pa po nag-follow sa akin. Ayan, this is my social media. Huwag na lang mag-admins. O, follow na lang. Ayan, follow na lang, no? And sobrang grateful ako sa mga taong nandito ngayon. Thank you so much mga mentor. Paano ba dito? Magpipicture po ba? Wow. Naka-target na tayo. Marunong na tayo sa time natin, no? Yes, hindi tayo umabot ng 90. Okay. Hi, Mentor Jed. So, stop na ako ng sharing. Paano ba mag-stop sharing? Ayan. Yun. So, picture ba? Sino mag-picture? Thank you so much, mga mentors. I hope na nakatulong sa inyo to. Yan. Thank you so much po. Mentors. Thank you so much po mga mentors sa pakikinig po ngayong gabi. Thank you rin po Mentor Irene Sharon sa pag-share po. Gabi, napakadaming pong learnings po na natanggap po namin yun dito sa ating Zoom webinar. So, lahat, okay lang po ba? Lahat po tayo, di po na tayo makapag-picture dito. Tayo na lang po, mens. Picture po tayo. Thank you po sa pag-attend, mga mentors. 1, 2, 3. Opo. Thank you po mga mentors. Have a nice day. Ingat po kayo palagi. Good night. God bless you all.